Tambay, napansin mo ba na kapag masyado kang nakatingin sa problema, parang mas lumalaki siya? Alam mo, ang focus, powerful yan. Kung saan ka nakatingin, doon ka naaapektuhan. Kapag nakatuto ka sa pressure, pressure ang mararamdaman mo. Kapag nakatuto ka sa comparison, insecurity ang lalaki. Parang camera yan. Kung naka-zoom sa flow, hindi mo makikita ang buong picture. Minsan, hindi naman lumaki ang problema. Lumaki lang siya sa paningin mo dahil doon ka nakatingin. At dito pumapasok ang paalala sa Hebrews 12 verse 2 na fix your eyes on Jesus. Hindi sinabing fix your situation. Hindi rin sinabing fix yourself. Ang sinabi, ayusin mo kung saan ka nakatingin. Isipin mo si Peter sa tubig sa Matthew 14. Habang nakatingin siya kay Jesus, naglalakad siya sa imposible. Pero nung napansin niya ang hangin at alon, doon siya nagsimulang lumubog. Hindi nagbago ang tubig, hindi nagbago ang hangin. Ang nagbago, yung focus niya. Minsan, ang dahilan kung bakit parang lulubog ka ay hindi dahil mas malakas ang bagyo, kundi dahil nalipat ang tingin mo. Kung saan ka nakatingin, doon ka nahihila. Pag-fix ng eyes kay Jesus ay hindi pagtanggi sa problema. Ito ay pagpili kung sino ang mas paniniwalaan mo kaysa sa nakikita mo. Kapag mas malaki ang tingin mo sa bagyo kaysa sa Diyos, natural lang matatakot ka. Kapag mas malaki ang tingin mo kay Jesus kaysa sa bagyo, ay lakas kang tumayo at lumaban. Kaya kung magulo ang paligid mo ngayon, katambay, hindi mo kailangan kontrolin ang hangin para manatiling nakatayo. Kailangan mo lang ibalik ang focus mo. Hindi sa failure, hindi sa fear, hindi sa opinion ng iba. Balik mo sa Kanya. Pag tama ang focus mo, kahit hindi mawala ang bagyo, may lakas ka magpatuloy. At minsan, ang pinaka-importanting shift sa buhay mo ay hindi pagbabago ng sitwasyon, kundi ang pagbabago ng tingin.